So, eto mga sangkay, meron pong breaking news tayo ngayon kasi itong si General Torre ay nagsalita na. So, titingnan po natin mga sangkay kung ano nga ba ang nangyari sa kanya kasi ang pagkakaalam ko, nagbakasyon pansamantala. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel at ito, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong si General Torre at i-analyze po natin yung kanyang message kasi ngayon lamang po nagpahayag po siya ng isang mensahe. So i-analyze po natin kung saan tumutumbok itong kanyang matinding mensahe ngayon. Well, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Ayan po mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon mga sangkay, eto nga, mayroon po mensahe si General Torre. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Well, very interesting. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. So, ginagamit pa rin po niya yung bagong Pilipinas. So, ano ba ang meron? Kasi nga po, ginagawa po ito ngayong issue na posible daw itong si General Torre mag-aklas na laban kay BBM o kung ano man ang kanyang gagawin mga sangkay, tila baga pinabayaan daw. Ako kasi mga sangkay, naniniwala ako na hindi. Meron pong magaganap mga sangkay na hindi inaasahan ngayon tungkol po dito. Yung iba, nagwawala na. May mga nakikita ko, mga BBM vloggers, mga pro-government vloggers, nagwawala na dahil kay General Torre. Hindi sila nagtitiwala sa plano ng ating presidente. Ngayon, mga sangkay, eto na ang mensahe ni General Torre. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ayan na, yung mga taga-suporta ni General Torre dyan. Maraming salamat daw po sa inyong lahat. Siyempre, isa ako doon, mga sangkay sa sumusuporta kay General Torre. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Di salamat din kay Bato. Kasi 'di ba, Senator Bato nung tinanong siya, sa totoo lang, sabi ni Bato, ako galit ako sa kanya pero this time naawa ako, sabi ni Bato, 'di ba? Kasi nga matapos daw siyang gamitin, gawan. Kasi sa totoo lang, guys, kung tutuusin, kung sino ang may pinakamaraming nagawa, no, sa Marcos administration, sa utos ng ating presidente. Okay? Si General Torre yun, mga sangkay. Pero, sa nakikita po natin ngayon, mga sangkay, mukhang siya po ang nadihado. Kasi yun po yung sinasabi ng iba, di ba? Kawawa naman si General Torre, mukhang pinababayaan na, bigla na lang tinapon, etc. Mga ganyang klaseng mensahe. But, guys, ano ba talaga ang totoo tungkol po dito? Kung papansinin nyo, pansinin nyo mabuti mga sangkay, paano po siya magsalita? Kung ito nga ba ay isa lamang drama o isang malaking palabas na hindi po natin maunawaan? Okay, tuloy tayo. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Huwag daw kaawaan! Senator Bato, huwag mo daw siyang kaawaan! In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, Ito na. Kung mayroong dapat tayong kaawaan, ito pakinggan nyo mabuti mga sangkay. Kasi mukhang may magaganap talaga eh. Kung mayroon po tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. okay. So, ang tingin ko dito mga sangkay, mukhang nagpaparamdam na eh. Nabanggit, di ba, yung mga pagbaha.
mga kababayan nating nahihirapan dahil sa paulit-ulit na hinagpis natin dahil sa matitinding pagbaha, mga sangkay, mukhang ang tono ng pananalita ni General Torre, mukhang may tutugisin po siya ng mga involved. Pagdating po sa mga flood control projects, nako, yari. Alam nyo ito lang ang masasabi ko. Kung nagawa niya, nahablutin ang mga big fish, di ba? Sila Pastor Kibuloy, si PRRD. How much more? Itong mga congressman lang, mga senador lang, kontratista lang, DPWH officials lang. Hindi malabo na gawin ito ni General Torre. Dahil kilala po natin ang mamang ito, mga sangkay. Ang general na ito ay talagang ubod ng tapang. Kita nyo naman si Baste, pinalagan. Diba? Ano nangyari kay Baste? Umiwas sa boxing. Gumawa na lang ng kung ano-anong mga kondisyon. Kesyo mayroon daw siyang lakad, mayroon daw siyang lipad, nakaschedule na. No, guys, huwag tayong maniwala sa ganun. Sabihin niya, naduwag siya. Matapang talaga yung taong to, mga sangkay. Hindi po umatras sa laban Naging champion nga sa boxing nang wala sa oras Kaya ngayon, kabahan po talaga yung mga kung sino mang involved dito sa pangkakawat, pagnanakaw sa kaban ng bayan mula po sa mga flood control projects at marami pang iba. Dahil mukhang ang direksyon nito, pakinggan nyo yung pananalita niya, ang dapat nating kaawaan yung mga taong paulit-ulit na lang na binabaha, etc. Mga ganun. So, kabahan po talaga. Eto. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo. Eto na, ikatlo. Inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Ayan na walang sama ng loob sa ating Pangulo. Yung iba kasi dyan Di ba? Yung ibang mga vlogger hindi din po natin masisi. Kasi sila diehard po talaga Masyado silang bilib kay General Torre. Kahit naman sino, mga sangkay. Di ba? Kaya nga lang, ako kasi iba yung pagkakaintindi ko. Masyadong malawak yung pangunawa ko sa ganito Tagal-tagal na po natin. 2015 pa po tayong nag-oobserba sa politikang ito. Batang-bata pa po ako noon, mga sangkay. Paslit pa lamang po ako noong 2015. 2025 na po ngayon, mga sangkay. So, marunong tayo kahit pa paano natutunan natin i-analyze yung mga pangyayari. Hindi man perfecto na nakukuha natin. Pero kumbaga, mga sangkay, natutunugan po natin. Okay. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Ayan ayan. Nauunawaan ni General Torre. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako. Ito ang matindi. Yung 4-star, sa kanya lang hanggat hindi siya nagre-retiro. So, kahit sino pa ang PNP chief, hanggang 3-star lang siya. Hindi siya pwedeng mag 4-star. Kasi andyan pa siya, hindi siya nagre-retire. Kasi ang direction talaga na ito, after niya na maging PNP chief, magre-retire na. 'Di ba? Then, ayun na, mga sangkay. May ipapasa na yung 4-star sa PNP chief. Pero, mga sangkay, ngayon, mukhang hindi pa po yan magre-retire kasi bata pa po si General Torre. So, ang mangyayari dyan, mga sangkay, sa kanya mananatili yung 4-star. And I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay, balikan natin yung part na to. Pakinggan niyo mabuti. And I serve And I serve and I still continue to serve at the and I still continue to serve pleasure of the President at the pleasure of the President. and of our country. So, anong ibig sabihin nun? Mukhang magsisilbi pa rin siya. Tingnan nyo, mga sangkay. So, abangan po natin kung anong trabaho ni General Torre. Ako, mga sangkay, sabi ko nga sa inyo, marunong po tayo mag-analyze sa mga nangyayari at bumasa sa mga sinasabi. Ayan pakinggan nyo mabuti. The Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the Still continue to serve pleasure of the President at the pleasure of the President and of our country. and our country. Malinaw, mga sangkay. Abangan natin kung ano ang magiging role ng isang 4-star general na hindi pa rin nagre-retiro hanggang ngayon, si General Torre. Siya na nga ba ang ahablot sa mga kurap na mga senador, mga nagnakaw sa kaban ng bayan ng mga congressman,
mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga bagman mula po sa mga kontraktor? Well, yan po yung kaabang-abang. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.